And napaka-importante nito. And in public naman to, nagkaroon naman ng oral arguments, no? But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. Sa bagay, hindi ito po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na to kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo except that tumampi ka agad sa kanya. So, maybe 1 or 2 more. So, pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So, At yun no, mga kababayan natin, paalala lamang ito at reaction video lamang, no? At ano pa mga inyong matutunghayan dito pawang opinion lamang natin. At yun, tuloy ba natin? pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig to the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang anihin. Kahit anong isip ko po hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, Yan o mga kababayan natin, no? Ika nga ni Sen Cayetano na walang ghost project dito nga umano sa Taguig. Ibig sabihin talagang nais lamang umano ungkatin o maglagay na naman ng panibagong issue dito nga sa Taguig. Dito ilipat yung umano ghost project o yung flood control na si Sen Cayetano ang tila nga ba ngayon ang nakataya rito, no? Na kung saan talagang matindi yung ngit-ngit at lagangit-ngit nito ni Lacson nga sa nagiging tila nga ba mga atake o mga nagiging tugon naman ni Cayetano laban dito sa mga mga paratang nito ukol nga umano sa ghost project dito sa Taguig, no? At yung ano pa mga hakbangin laban nga kay Sen Cayetano patuloy nga nila yung binibigyang hakbang o talagang para-paraan ang nangyayari umano. At yun, tuloy ba natin? shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, ito yan. Yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So shout out sa iyo. Shoutout daw, Melvin, no? Isa ka sa mga minion na pinangalanan ni Sen Cayetano, Melvin the Minions. At yun, tuloy ba natin? Ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Marami naman yan So, let's talk about, kasi sabi na relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson. Pero sayang oras, if it's going to be about him or me or yung dispute namin. But if it's going to be about a path towards finding the whole truth, ano ang forma ng flood control, saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files. Diba? Maraming pag-uusapan dyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin. No? Ang point ko lang guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pang sinasabi sa health niya at makulong, etc. Yun na nga mga kababayan natin, kung matatandaan natin na talagang itong si Lacson ang isa sa mga bumira agad dito kaya Sen Marcoleta nung nakulong nga na kung saan na isasaad lamang yung patungkol nga sa kalagayan o kalusugan ng ating senador na si Sen Marcoleta na kung saan talagang bagay na bagay umano sa pagka-minions yung nagiging datingan ng mga ganyang galawan ni Sen Lacson na naisasaad naman ni Sen Cayetano yung mga minions tila nga ba talaga buklod-buklod na o nagkadikit-dikit na pati mga utak. At yun, tuloy ba natin? The irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson, di ba? So, napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing, fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to.
may lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, "Sir, support, tuloy kayo, tulungan." Pati sir, totoo ba yung away ng mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba eh. Kaya, oo nga sir, pero parang, so I realized that to many people, this belief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanon din niya yung former Senate President Villar, basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung chacha or charter change. So I'll tell you more later. What's important po is siguro mga before 2 o'clock siguro po, no? Let me just have coffee, baka mag-lunch. And then let me gather my thoughts. Nag-aaral din ako for tomorrow and Tuesday. And so okay naman po yung sound. So from Jeddah, Saudi Arabia, Miss Zarincia Tobon, Rose Casar, Laban for Future Generations. Dun sa mga bata, lalo po yung mga 12 to 16, tapos yung mga 15, 16 to 20, tapos yung 20 to 25. I know this is the most idealistic, exciting, curious, cautious, sometimes painful, depende sa sitwasyon nyo sa buhay, sa school. But this is also the time where kung anong gawin namin, kayo talaga maapektuhan eh. So yung buhay natin ngayon ay dahil may mga umabuso ng 70s, 80s, pero may lumaban din at naging bayani. Diba? So, it's not about becoming a hero, but it's about fighting for your future. So, konting patience sa amin. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisip-sip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, di ba meron Boy That Cried Wolf na kaya lang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila, sila nasusunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila. Kasi, Yuhu! Lacson! Mukhang talagang eto, yung mga nagiging patama, no, mga kababayan natin na kung saan naghahangad nga bilang pinuno umano ng bansa, no. Yan nga ang tila nga ba ngayon ang sagot, no, ni Sen Cayetano dito sa mga naghahangad maging pangulo, maging katulad ni BBM. At yun, tuloy ba natin? tingin nila. So, doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, sabi nila, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Ang problema, kung dinerecho at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o kumpanya. Mag-iipon pa ako, 'di ba? It's not too late, 'di ba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. Ilan po throughout history na may mga record din, maaring hindi perfect yung record, maaring masama nga record, may mga iba nga criminal, pero nung naging state witness or naging yung binukas yung loob, sinabi yung buong katotohanan, in-embrace at minahal din. So, let's hate the sin but not the sinner. So, don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So, I will follow my oath and be fair. Justice ang gagawin po natin sa impeachment. Having said that, hindi pwedeng manahimik
sa overall na nangyayari sa ating bansa. Kasi dikit-dikit naman ito. May agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Yun lang. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay doon sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, Minom ng Robust. nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa, saan galing? Sa opisina. Yung pala, ang pangalan ng bar ay opisina. So, yung cheating, stealing, and lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya. So, nagiging identity niya yon. So, ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation or sa mga kapatid natin Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa. Sobra. Na-Alaska or na how do I put it, 'di ba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Ito nga yung mahirap, no? Tila nga ba naging personal, no? Para kaya Senping yung naging mga ugnayan dito nga sa umanaya mga debate na talagang hindi katanggap-tanggap para sa kanya ng mga kababayan natin. Yan na nga ang naisasaad no ni Sen Alan Cayetano rito, no. Bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta. Na personal. Kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi ng magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon.
kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, dinag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session. Isa lang no yung nagiging ibig sabihin ng mga kababayan natin no. Ang daming dahilan no para umpisahan ito manong hearing patungkol no sa flood control na to no, na tila nga ba ng mga kababayan natin may pinagtataguan no, pinagdadamot yung katotohanan dito nga sa flood control na to, na kung saan dapat mas nauna tong imbestiga no, mas nauna tong dapat no na tuluyan ng mabigyan na ng solusyon na talagang kalinawan ito umano patungkol sa flood control. Subalit kung ano-ano na lamang no na ebas o kung ano na lamang ang mga pinagagawa o nais na pinag-iimbestiga no, kung ano-ano mga kaganapan ng nais gawin. Subalit sa flood control tila nga ba tikom ang mga bunganga nitong mga talaga namang dapat mag-imbestiga o talagang yung mga sangkot ba talagang dapat na bang tuluyan na yung mga sangkot tila nga ba ayaw no na tuluyan nga matumbok o tuluyan nga malaman no bakit may mga madadamay ba no mga kababayan natin. Yan ang tila nga ba malaking katanungan lalo na sa taong bayan. Ba't hindi masiyasa to maimbestigahan na itong flood control na ito naman talaga ang dapat no na tuluyang nga maipakita ang katotohanan at talagang tuluyang masampahan at tuluyang niyang maipakulong ang mga buayang nagpasasa sa kaban ng bayan. At yun, tuloy ba natin? Session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment Or hinihintay nyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tuligsa ko na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ayuda na lang, no? Ganun Ayuda na yung sistema Yun po yung inaangal namin. Kulong kapag may nangyayalam. So, ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya, may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong excuse me law enforcement agency tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat. Kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero walang nung ghost sinundan project po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. No? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na
Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, sa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan, at saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya eh. Kaya nga may sinasabi siyang alam na eh. 'Di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Yan na nga. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator Panfilo ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panglito Lacson. Senator Panglito Lacson, at talagang kino-call out ka no ni Sen Cayetano na kung seryoso ka sa flood control ba't hindi mo tuluyang ngang aksyonan o tuluyang siyasatin o tuluyang eto ang tutukan mo at tuluyang ngang palitawin ang mastermind dito. Bakit kaya ilag na ilag kayo dito sa flood control o tila nga ba gusto nyo partial report lamang ang inyong ibabahagi no sa taong bayan Kailangan ng taong bayan yung buong katotohanan ang ilabas nyo, at kung hindi kung ano-anong ebas na partial report at kung ano-ano pang kaeklabuhan ng nais nyong gawin no, hindi yung mga benda law. At yun, tuloy pa natin. Di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Namiyasa. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre, ang nasusunod sa Senate, si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment So, nahihirapan siya. Tapos, proxy niya sana si Senator Erwin, kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nalalantad. Nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss.
So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa ring maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin. Ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Daser, sa Daser Corbito double murder, yung ghost nun Yun na nga. na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun. Wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Yeah. Then isma-smuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Eh tayo matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon eh. Hindi mo naman dineclare, 'di ba? O so plunder din ba 'yon? or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman 'yon. Oh, 'di ba? Ginamit mo naman 'yon. Yan lang. Hindi mo namang binulsa. Yun na nga mga kababayan natin, no? Nahuhuli tuloy yung mga itinatagong lihim, no? Ni Pangulo Lacson nga daw, sabi ni Sen Cayetano, na kung saan dito ay pinapakita lamang na may mga baho ka nga, tila nga ba hindi rin, no? Talaga may iwasang umalingasaw o talagang mga baho mo rin patuloy at patuloy ding malalantad, no? Sa katotohanan nga, eto ang tila nga ba isinasampal sa'yo o eto yung mga umano'y nagiging itinatagong lihim na dapat ding mabunyag sa publiko, no, na isinasaad lamang, no, ni Sen Cayetano rito. At yun, tuloy ba natin? Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito kasi bukas supina pag-uusapan. Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako doon sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadebate mo kasi minsan syempre tao ka rin. But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di, tubusin mo. Sinanla mo lang naman di tubusin mo. So, sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson, nung after yung mahiya naman kayo, after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya, tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. Ambisyon talaga. Again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues na how to make it
fair, Mhm. non-political. Secondly, paano ma-solve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. Kaya At nga. pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung ma-solve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So, may plano na kasi yan. Kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson eh. Takot lang yung iba eh, pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi. Announce Meron ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman. Medyo Sunod-sunod na. hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun. Ba't hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we've gone to get to the bottom of the flood control, eto plano, eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag, eto yung mga LGU, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat. Dito nga ng mga kababayan natin, tila nga ba no, lahat ng napangalanan ng mga sangkot dito sa flood control hindi nga lahat tila nga ba nakasuhan ngayon wala sa talagang dapat na talagang mabigyang hakbang o mabigyang tugon na ang dami-dami naman lalo-lalo na sa mga congressman na ang dami-dami nga sangkot dito sa flood control na to na kung saan nauna pang nakulong yung mga lumalaban dito yan ang nakakalungkot nakakasaklap isipin mga kababayan natin na kung saan yung mga tunay na dapat na makasuhan tunay na maimbestigahan hanggang ngayon malaya pa at patuloy pang nakanganga at patuloy na lumalamon ng kaban ng bayan lumalamon ng pera ng salapi na limpak-limpak pa ang inaani ngayon mga kababayan natin. Ito ang napakalupit na katotohanan na napakasakit nga Kuya Eddie. At yun tuloy pa natin. Sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city, eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao. Kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity. I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya, hindi mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, dun sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na na magko-cooperate independent Senate. Pero nakinig kayo kay Senator Lacson, kay Senator Tito Sen, 'di ba, kay Erwin Tulfo na guluhin kami, palitan sila, dapat may control, dapat kontrolado nila yung impeachment. So, we're doing our best there. And I respect the presiding officer, I respect my colleagues there. So, ba't hindi pwedeng trabaho na lang? So, thank you, Tanes, Ira, Kahes, laban. Wala na po tayong choice, kaya laban po tayo. Why do I say walang choice? Walang mangyayari po sa ating bansa kung kung yes man na lang po tayo lahat. Kaya nga. So, laban Salamat po tayo. sa mga lumalaban. So, prayers po. Napaka-importante prayers that we discern right versus wrong and have the strength to do what's right. So, God bless you. Happy Sunday po. I hope I don't have to vlog that often and answer the issues because clear naman yung way forward. Clear naman what we can do so that the country can recover at hindi na mahirapan ang ating mga kababayan. God bless you guys. At yan nga mga kababayan natin, mga ilang naging tampok dito sa mga ilang naging pahayag ni Sen Cayetano ukol nga sa mga issue na kaganapang tila nga ba nakakagimbal ng mga hakbang o galawan lalo na sa mga patuloy na lumalaban patuloy na inilalaban yung tama na kung saan patuloy na binebendalo o binabali yung mga batas patuloy na gumagawa ng hakbang upang tuluyang mapigilan may siwalat ang katotohanan lalong-lalo na sa likod nga ng mga dapat na maimbestigahan patungkol sa flood control o yung mga ghost project na dapat natutukan ng mga nakakasaklaw rito tila nga ba ayaw nga na tuluyan itong maipalabas tuluyan nga matumbok
yung mga umano'y mastermind o yung mga nagsasabuatan o yung may mga kickback o may mga mali-maletang perang nilamon na talagang binondat yung mga tiyan no, ng mga hinayupak na mga buayang to, na kung saan patuloy nga nilang tinatarget yung mga umano'y lumalaban at patuloy na pinapatahimik yung mga lumalaban nga rito at patuloy na nais na may pakulong at tuluyan ngang maubos yung mga lumalaban dito sa korupsyon, na kung saan ito ang nagiging mukha ngayon no, sa ating bansa. Ang tila nga ba nagiging mukha nila buaya ang datingan ng mga kababayan natin, itong mga nangungulimbat at patuloy na pinagtatakpan at patuloy na ginagawa ng paraan upang tuluyan niyang hindi masilayan ng taong bayan yung katotohanan o yung tunay na mga salarin sa pagnanakaw sa ating bansa, na kung saan kung ano-ano ang hinahalungkat at kung ano-ano ang ipinaparatang o kung ano-ano nais pagligaw sa taong bayan upang tuluyang matabunan at mawala sa paningin ng taong bayan itong napakalaking nakawan sa ating bansa. At sa tingin nyo mga kababayan natin, sa mga naging pahayag ni Sen Cayetano, kayo ba ano ang sa palagay nyo ang nais nyong iparating, lalong-lalo na sa mga talagang buaya o yung mga nagsasabuatan o patuloy na pinagtataguan at pinagtatakpan itong katotohanan sa likod na dapat maimbestigahan nitong mga ghost project at itong mga flood control na tuluyan nga nilang ginagawan ng pamapara-paraan na kung saan patuloy natin itong tututukan at patuloy natin itong dapat bantayan At kayo na lang bahalang magkomento na nais yung i-komento patungkol dyan. At yun, muli syempre hanggang sa muli nating pagkikita mga kababayan.